Travelers, and welcome back na naman dito sa ating channel. Panibagong vlog, panibagong biyahe na naman ngayong hapon mga ka-travelers. So syempre at nandito tayo ngayon sa San Gabriel, Tuguegarao City. At pabiyahe tayo papuntang Ponton, Tuguegarao. Sa Ponton, Tuguegarao mga ka-travelers, dahil bibili tayo dun sa bilihan ng mga mantika na mura lang dito sa Ponton. So tuturo ko na rin sa inyo kung saan makabili ng murang mantika dito sa Tuguegarao. So bibili tayo ng 4 na galong pang prito mga ka-travelers. Maulaning araw dito ngayon. Ay, kung makikita nyo talagang naulan-ulan dito at basa yung ating daanan, kaya doble ingat kayo mga ka-travelers, no? Yan, makulimlim na panahon. Yan, sa mga hindi pa nakasubscribe, baka naman mga ka-travelers, subscribe na kayo sa ating channel. At hit nyo na rin ang notification bell mga ka-travelers. Nakaliwa tayo dito. Going to mga ka-travelers, Ponton Bridge. So, cargo type yung dala natin ngayon. Cargo type na trike, chariot. Yung passenger type natin sa bahay, iniwan mo natin mga travelers. At kung mapapansin nyo, medyo madilim, di ba? Yung ating windshield. Gawa lang nakatented po tayo. Iba talaga mga travelers basta merong wiper. Tulad dito, wala tayong wiper. Medyo harang sa mata itong patak ng ulan na tumatama dito sa ating windshield. Ulaning hapon ngayon dito sa Tuguegarao. So shoreline lang to mga ka-travelers, hindi naman siya totally na bagyo talaga. Shoreline lang talaga yung nagpapaulan dito. Kaya buti na lang meron tayong chariot, kasi kung wala tayong chariot, basa tayo pagka motor yung dala natin. Mas okay pagka dala natin ay trike. Ligtas tayo sa malakas na buhos ng ulan. Yan, mataas pa rin ang presyo ng gasolina ngayon. 57. Pumatong ng 2 piso ang per litro compare nung nakaraang linggo, nasa 54 lang. Ngayon talagang umabot na ng 57 mga ka-travelers. Mataas na yung presyo ng gasolina. Nandito na tayo sa intersection going to Ponton. Nadaan na yan, lumalakas na yung ambo yung patak ng ulan. So kung passenger type yung dala natin, hindi mababasa yung ating paa. Gawa ng merong harang yun sa baba. Kumala yung tresera natin. Hindi pumasok.
di ba? Safe tayo sa ulan. Kahit lumakas man yung ulan, okay lang. Hindi direktang tumatama sa ating mata, sa ating mukha, at sa ating damit. Pagka nakatrike tayo. Marami kasing nang underestimate itong Rosy Chariot pagdating ng tagulan. So, nakadepende lang po kasi sa sa pag-improvise nitong ating trike. Yan, ito guys sa Shell. So dito ako bumibili ng oil natin sa Shell. At least legit na oil yung nabibili natin. Gawa ng direkta mismo sa branch ng Shell. Okay, matraffic dito sa Mariton. Dito tayo sa Mariton ng Bonton. Mariton Grocery. Okay, mga ka-travelers, malapit-lapit na rin tayo dito sa bilihan ng mantika. Yan, tsakanan na tayo dito na side. Yun, so nakanan tayo kakanan. Okay ah. Pwede Gcash ko na lang payment? Sige. Apat bro. Apat na Tentang baru ko tagalan lang. 5 to 80. Saan ko ya? Ayun. Yun mga ka-travelers, nakabili na tayo. Timing lang tayo ng walang sasakyan.
yan dito sa bandang Bunton, mga ka-travelers. Malakas na yung patak ng ulan. So maganda sana kung meron tayong wiper, oh. Pero sige lang, pag-ipunan lang natin mga ka-travelers. Medyo ano nga sa mata pala talaga yung patak ng ulan. Medyo sagabal sa mata. So pagdating ng tag-ulan, may portion dito na nababasa. Pero sige lang, i-vlog natin yan. May pag-uusapan natin yan sa sunod na topic. Kung ang trike nyo ay babat sa ulan o walang grahe, mga ka-travelers, no? Hindi kasi yung isa sa mga dahilan ng pagkasira ng ating trike, yung walang grahe. So yan, sa sunod na topic. Yung traffic dito sa Boston. Ay, malalim na yung tubig dito. Mga travelers, kakaliwa na kayo dito dahil nga tayo ay pauwi na. Kaliwa tayo dito sa may stoplight na hindi gumagana. Dito tayo kakaliwa. Basta talaga yung gilid natin pagka walang harang dito o pagka walang side cover. So kailangan talaga lagyan ng side cover itong ating chariot para at least maka-depensa lang naman sa tubig ulan. May nagtanong kasi sa akin nung nakarang linggo na kung hindi ba daw mababasa yung driver pagka walang side cover, no? So pagka walang side cover, mga ka-travelers, pwede pong mabasa yung driver lalo pag malakas ang ulan. Yung ulan na may kasamang hangin, syempre nag-i-slide yung ulan, talagang mapapasa ka dito, mga ka-travelers. So yun, pero ang suggest ko dyan, maglagay kayo ng cover sa gilid. Mas lalo na sa paa, yan o, yung paa natin, mababasa yan, mga travelers. Mas maganda dyan na maglagay din kayo ng ano. Okay, next vlog na lang yan. Lagyan nyo rin ng cover yung sa paa nyo banda. Patulad ng ginawa ko sa trike ko. Para hindi mabasa yung paa nyo. Pero sige lang, next vlog natin, mga ka-travelers. Nagawa tayo ng vlog patungkol dito sa mga napa-improve natin doon sa trike natin. Lumalakas na yung ulan, no? Pero sa ating driver side, gilid, basta tayo sa gilid. May side cover tayo, kaya nga lang hindi ko binaba yung side cover. So maganda sana yung isang chariot natin, yung passenger type, dahil malaki na yung improvement doon.
guys, malapit-lapit na rin tayo. So, sa mga nagtatanong kung saan ba yung mas the best na gamitin, kasi maraming nagtatanong sa atin kung saan mas maganda gamitin na chariot, si cargo type o si passenger type. So, ang lagi natin sagot dyan, depende po sa pangangailangan. Kung ang pangangailangan mo ay pang service, pang hatid sundo ng estudyante, doon ka na sa passenger type, mga ka-travelers. Pero kung gusto mo naman na pang negosyo, pang hakutan, talagang pangkargahan, mga ka-travelers, yung bilhin mo yung cargo type. Yun. Kasi si passenger type, meron siyang upuan. Si cargo type, wala siyang upuan. Si passenger type, meron siyang shock absorber. Si cargo type naman, wala siyang shock absorber. So, yun yung mga pinagkaiba. Pag si passenger type, gagawin mong pangkargahan, maramihan na kargahan, kailangan mo talaga siya tupiin. Kailangan mo tupiin yung upuan niya. So, yun lang ang disadvantage, ha. Medyo abala lang at saka limited din yung may karga mo. Gawa ng, yun nga, yung space na para sana sa pangkarga mo ay dun mo pa ilalagay yung upuan, no? O nagkakain pa ng space yung upuan mo. Kaya, yun, nagkaiba. Unlike the cargo type, kung gusto mong pangkargahan na ready to karga na yan siya, wala ka nang tutupiin upuan. Babagsakan mo na lang ng iyong pangarga, mga travelers, no? So, yun lang yung aking opinion patungkol sa dalawang trike na to na chariot. So, body design yung pinagkaiba, yung body, yun nga, body design. Sa fuel consumption, may nagtanong din sa atin kung saan ang mas matipid, si cargo ba o si passenger type. So, in my observation, dahil pareha naman tayo may chariot na cargo type and passenger type, halos the same lang naman sila ng fuel consumption. Parehas lang din naman talagang consumption nila. So, nakadepende na lang talaga sa karga. Depende sa load ng ating trike. Kung mabigat yung ating karga, expected din natin yan na malakas din sa fuel. Pero pag sakto lang yung karga natin ay hindi naman siya ganun kalakasan. Dahil nga sa body design niya na malakas, mabigat. At yung kanyang makina ay 175cc lang. Ay talagang mas pina-adjust yung makina niya na maging low speed. Kaya merong vibration yung ating makina, o sabihin na natin na kumakain siya ng gasolina na medyo malakas din naman, konti lang, pero konti lang. Dahil nga po sa kanyang body design na malaki. So, kakarga mo pa naman, mabigat, plus pa ng design ng body mo, mabigat rin. O, diba? So, talagang kakain din ng gasolina na mabigat-bigat. So, hindi naman, sakto lang naman mga... Para ka lang din namang mas matipid pa sa nakakotse. Mas matipid pa ito sa naka 4 wheels ka. Kasi ang Rusi Chariot 32 kilometers per liter po yan. Pag walang karga at kung patag. Yan po yung tamang fuel consumption ng Rusi Chariot. Pero kung may karga ka, aabot lang po yan ng 22 kilometers per liter pag mabigat talaga yung karga mo. Pero okay na rin yan, hindi naman masakit sa bulsa. Gawa ng sa negosyo, may negosyo ka naman eh. O may kita naman mga travelers, no? Okay, thank you mga ka-travelers sa panonood ninyo ng ating vlog sa araw na ito, at hanggang dito na lamang ang ating vlog mga ka-travelers. At maraming salamat sa suporta ninyo sa ating YouTube channel.
at sa pag-follow ninyo sa ating Facebook page, no? Dahil nga po sa inyo ay yun, nag-improve na yung ating trike. So pinapaganda pa natin sa mga next vlog natin, bibilan natin ng gulong na tubeless para mas lalong maganda mga traveler, no? Ayun, so nandito tayo guys, and thank you for watching mga ka-travelers. Nandito na lang ating vlog sa araw na ito.